Hi guys! Welcome back to another vlog. So for today's video guys, we're going to have our Vietnam Sapa series travel vlogs. So it's our first travel for this year, 2026. And we're going to Sapa, Vietnam! We're so excited and it's really answered prayer kasi muntikan na. Muntikan na hindi matuloy kasi nga, di ba, bagong work and then pahirapan yung pag-request ng leave. But thank God, it's answered prayer. So, it's now, time is 6:30 p.m. At ang araw na to ay June 20. So, ang flight natin papuntang Sapa, Vietnam is 10 p.m. So, 6:30 na kailangan na pumunta ng NAIA 3 hours before the flight para sa mga kung ano like yung check-in, yung travel tax, and also immigration. So, ayun, kailangan talaga may preparation papuntang NAIA. So, ayun guys, we're so excited. Nag-book na kami ng Grab para dire-diretso na siya. We're waiting for the Grab. And while we're waiting, so, na-prepare na namin yung mga kailangan, yung e-travel. So, pwede nyo siya guys ma-access or makapag-register. Kailangan kasi ng e-travel muna. Papunta at saka pauwi din. Kailangan nyo ulit mag-e-travel. Pagpabalik na kayo ng Pinas. Galing sa ibang bansa papuntang Pinas. So, yung e-travel guys, accessible siya sa eGov.ph. So, download you guys yung eGov.ph. Sobrang helpful niya kasi nandun lahat ng mga documents nyo. Like yung mga IDs, list of your IDs, available na siya doon. And may option na doon for e-travel. And by the way, kapag nakapag-register na kayo sa e-travel, dapat pala within 72 hours before your flight kayo mag-register. And then may expiration siya guys, so always make sure na hindi siya expired. So nakalagay doon, may nakalagay dyan kung kailan mag-expire yung e-travel nyo. And make sure na hindi siya expire bago kayo pumunta ng immigration. And required siya bago tayo pumasok or bago tayo i-interview ng immigration officer. This video then, alamin natin kung meron nga bang travel tax pa. Kasi di ba balita na tatanggalin na daw yung travel tax. So we will find out. So today is June 20, 2026. We're going to find out kung meron pa bang travel tax or wala na. So titingnan natin at kung magkano. And then we'll be using our credit card din sa pagbayad kung magkano nga ba yung charge sa paggamit ng credit card. So, doon na tayo magbabayad ng travel tax. Hindi ko na siya ini-include sa flight kasi baka kapag may mga changes, ma-cancel, sayang na naman, di ba, may additional charge pa na ma-forfeit lang din. So, doon na kami talaga nagbabayad ng travel tax sa NAIA. So, sa NAIA Terminal 3 tayo and samahan nyo kami guys for this whole trip. Tara, let's go. Prepare na kami and then we're going now to NAIA Terminal 3. Hey guys, so nandito na tayo sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. And then, magche-check-in muna kami. Pero magbabayad muna kami ng travel tax and then, saka magche-check-in. So, nag-grab lang kami gamit yung credit card. And then, nag-ano na rin kami Skyway para mabilis kasi traffic lagi sa Bikutan. Pasok na kami guys. So, ayan. Tapos na kami magbayad ng aming travel tax. So, meron pa rin travel tax, guys. Unfortunately. So, meron pa rin travel tax. Ang binayaran namin for economy is 1,620 pesos isang tao. Pero dahil gumamit tayo ng credit card, meron silang fee. Ang fee niya is 41 pesos and 02 centavos. So, mga nasa 1,660 1.02 na siya kapag gagamit kayo ng debit card or credit card. So, ayun, may fee lang talaga siya pag gagamit tayo ng credit card dito sa travel tax. Anyway, yan, nakapagbayad na tayo ng travel tax gamit yung credit card. Now naman is tayo ay mag-check-in. Let's go! Hey guys, so ayan, nandito na kami ngayon sa check-in counter, nakapila. Mag-check-in muna kami para makakuha ng aming flight tickets. Sa check-in, tapos na kami mag-check-in kanina. And then, medyo mahaba lang yung pila. So, kailangan talaga siya mag-check-in dito para ma-validate. Pero, hindi naman kinilo. Hindi na kinilo, no? Hindi naman kinilo yung check-in namin. Hand carry lang naman. Ito naman yung dala namin.
Look at this. Ayan. Tsaka share naman sa inyo guys yung mga na-experience namin sa immigration officer. So, yan, dalawa kami. Ako, ang tinanong sa akin, kasi dahil meron na meron na kaming travel history, international travel history. So, siguro kaya medyo madali lang mga tanong. So, yung question naman sa akin ay, saan ako nag-work? Yan lang. Tapos, okay na. Ganun lang. Ganun lang kabilis. Nag-prepare pa naman ako ng ano. Syempre, hiningi yung passport. Tapos yung flight ticket. Tapos, tinanong lang kung saan ako nag-work. And then, okay na. Pero siguro kapag beginner ka siguro. Kapag pag first travel mo, ganun. Or second, ganun. So, kailangan mo mag-prepare talaga ng mga documents like yung hotel reservation. Tapos, prepare nyo na rin yung COE. Tapos, yung yung payslip, ID, ganun. Pero kapag may kapag may history ka na, so, goods na siya. Ayun lang, mabilis lang guys, like wala pang 1 minute. Wala pang 1 minute, tapos na. Ikaw na, ma'am. Yun naman, same lang din tanong. Pakilala ka muna. Hi, my name is Arvin. Please subscribe to my channel. So yun lang naman, bilis lang. Saan po kayo nag-work, sir? Tapos, yun lang, pinaharap lang ako sa camera, tapos picture. Yun lang. Tapos na, stop. Okay. Ayun guys, so sobrang bilis lang naman na immigration, hindi naman siya ganun talaga nakakatakot or nakakaba. So, wag lang kayong kabahan kasi wala naman kayo dapat ikakaba. Babalik naman kayo. Pero remember lang yung kailan kayo babalik, ganun. Yung mga general information, so dapat alam nyo din yung details ng flight. So, ayun guys, nandito na kami ngayon sa sa gate number namin. Katapos na din namin ng security. And then, ang alis na namin daw ay 10:25 nakalagay. Kung 10:25. Pero sabi nung kanina, 9:40. 9:40 na papakyat siguro. Okay. So, 9:40 siguro yung boarding. Tapos, 10:25 yung alis. Hey guys, so ayan. Boarding na kami. Let's go! Sakay na rin kami na. Photos of videos of your fellow passengers and cabin crew without permission is not allowed na in this guys. flight. Also, if you're using an entertainment device, please keep it into a silent mode And na kami na. or use earphones. Thank you. Bye guys. 3 hours later. Hi guys. Just got here. Then arrival. Delay sila ng 1 hour. So, nagland kami ng mga 2 mga 2 a.m. Manila. Pero pagdating dito 1 a.m. na siya. And ayun guys, yun lang naman yung sa ilang oras ang biyahe natin. Parang 3 hours. 3 hours lang. 3 hours ang biyahe. So, And then, maghanap pa kami ng ATM. maghahanap tayo ng withdrawhan dito sa Vietnam. Dito kami sa Noi Bai International Airport. So, gagamit tayo ng GCash. Sabi daw yung best ATM daw is yung BP Bank or TP Bank. So, hanapin natin yun. Merong yung TP Bank ba yun? Kasi nasa city pa. Bago tayo magpatuloy, pakilala lang ako saglit. My name is John Polgaco. You can call me JP for short. And in this channel, I upload videos about credit cards, personal finance, basic experience ko, and also yung mga travel vlogs ko. So, if you're interested with this kind of contents, or if you've been watching some of my videos na, please support me by clicking that subscribe button and palike na din ang video na ito. Maraming salamat po!
wala kami mahanap na TP Bank or BP Bank dito sa Noy Airport. So, meron naman kaso kailangan mo pa pumunta ng Hanoi or babiyahe ka pa. So, last choice namin ay itong Agribank. Kasi ito daw yung pinaka mas mura. So, we'll find out guys kung okay ba dito sa Agribank. SIM card pala namin, nabook lang namin sa Klook. eSIM. Mas mura siya compare sa ano. Bala ko kasi mag-packet wifi. Kaso, medyo may kamahalan siya. Mas mura yung eSIM. So, nag-eSIM na lang ako sa Klook. Mura lang siya guys. Lagay ko dito sa screen. Ayan, mag-eSIM na lang kayo. Sobrang dali lang niya i-activate. And unlimited na rin siya. Pero yun, nag-withdraw na kami guys sa ano, sa Agribank. Ayun, nag-withdraw kami sa Agribank ng 5 million Vietnamese dong no? Vietnamese dong pera nila. Tapos ang sinurge sa akin ay 12,000 pesos. Alam nyo ba, parang ang hirap magtanong dito kasi parang nililito niya lang kami. Dito na. Diyan tayo dadaan. Dito na. Kasi guys, yung ano namin, yung pick-upan ng bus, HK bus line from Noybite. Hindi, ayun yung kanina. kasi guys, yung pick-upan ng bus line is ito, International Terminal Pilar 1. Tapos nagtanong kami dito. Tapos pinalakad pa kami ng 15 minutes papunta doon sa dulo kasi nandun daw sa dulo yung Terminal 2. Pagpunta namin sa dulo, inaabangan na kami, ay yung Terminal 1, inaabangan na kami ng mga Grab doon. Tapos sasakay daw 15 minutes. Tapos talagang todo pilit sila. Syempre tututanggi din kami kasi baka mamaya scam talaga yun, di ba? Tinanggihan din namin. Balik na kami ulit dito. Ayan, feel ko talaga ito talaga yun. Ito yun. Ayan guys. So, dito talaga tayo. Dito tayo mag-aantay mamaya. Na-meet pala namin yung previous naming friend. Dito din. Kasabayan namin sa sa flight papuntang Hanoi. Pero paano sila? Palaos. Ayan. Yan, meet niyo si Belle. Belle, mag-hi ka naman. And her friend. Hi. Hello po. Ayan. 3 weeks sila na travel, diba? Sana all. So, yan, nakakain na kami guys ng sa wakas. Nabuhayan din ng aming katawang lupa. And ayun guys, yun pala ha. Take note, huwag kayo masyadong papadala kapag kunwari, pag di nyo alam talaga, I mean, kapag hindi nyo mag-gets yung yung mga nangyayari. Much better mag-research talaga compare sa magtanong kasi the more na nagtatanong, the more na nag-aano siya, parang nalilito ka na dito ka sa mga local kasi parang iniiba nila offer nila yung service nila, Like, papasakayin ka nila ng sasakyan nila, papasakayin kami ng motor tapos nakamaleta kami. Diba? Parang ang weird, tapos pinipili talaga kami kanina na pasakay. Anyway, yun guys, nabusog kami, maagang reklamo, pero nag-enjoy naman kami kasi nakapaglakad-lakad kami sa labas. Kailangan daw kasi namin ng exercise. Nakapag-exercise din kami kahit pa paano. So, blessing in disguise din naman. So, ayun na guys, kailangan namin pumunta ng 7:30 sa HK bus. Dito lang pala siya sa gilid. Terminal 2. Pag Terminal 2, international. Pag Terminal 1, domestic. So, kung galing kayong international lang kayo. Huwag ka na kayo lilipat pa ng kahit anong building. Dito na kayo sa Terminal 2 na international. Kasi yung kanood ako nagbablog. So, ayun guys. Keep on watching. Ano na si Belle? So, sasakay tayo ng HK bus line papuntang Sapa. Ang pick up namin ay 7:30
medyo nalito lang kami kasi oo nga pala 1 hour behind pala si Vietnam. So 7:30 Manila pala titingnan namin, 6:30 pa lang pala sa kanila. So ayun guys, dito pala yung sakay kapag sasakay kayo ng kapag mag-HK bus kayo. Huwag kayong malito sa Terminal 1 and Terminal 2. Yung Terminal 2, international terminal talaga siya. At doon talaga kayo pag sasakay kayo ng HK bus or mga sleeper bus, dito talaga yun. So hindi na kayo lilipat to ng ibang building. So binukol siya guys sa Klook. Lagay ko na dito sa screen yung price niya. Papunta yun. Tapos may kasama na siyang cabin yung pinili namin para makakatulog kami na maayos. And then, videohan ko mamaya guys kung ano nga ba yung itsura niya sa loob. Para ma-check din natin kung ano yung actual. Binukol siya dalawa kasi kami ni Arvin. Isa sa upper, tsaka sa baba para malaman namin kung sino yung ba yung the best, kung nasa taas ba, nasa baba. Magkaiba kasi yung price. Medyo pricey yung nasa taas. Tapos, mura naman yun. Hindi naman mura, pero mas pricey nasa taas. Sabi daw kasi mas nakakahilo daw pag nasa taas. Pero we'll find out. Then we'll share our experience kung okay nga ba sa taas o sa baba. So ayan, dumating na yung bus na sasakyan namin. HK bus line. Ayan. So kailangan na namin tanggalin yung aming shoes. Yes. may seat number. Ang seat number natin. B25, B15. B25 bata yung nasa taas or B. Basta 25, B15. B25, B15. Ayan, iiwan namin yung shoes namin. Ay, dadalhin yung shoes. Baggage. Ayan guys, ganito yung tsura niya. B25, 15. Sa dulo pa. Sige, paunahin na natin sila. Sige. Ayan yung tsura niya guys. Ayan. Doon kami sa dulo. Kasi may seat number na siya. Ayan. 3. This po. B2515. Pasok na kami sa loob na aming cabin. And then, ganito yung tsura niya guys. Wait lang. Para makita nyo muna yung sa ganyan. Ganyan yung tsura niya. Ito nasa baba ako. Si Arvin naman nasa taas. Ayan. Naka-reserve na siya. And then, pagpasok mo sa loob, ayan. Meron dito TV. Meron sila pa water. Ano kaya itong kulay green? Parang sige, wait lang. Meron siya parang tissue. Tissue ata to. Wet wipes, parang ganun. And then may pa water. Tapos may pa TV. Ayan, pa LCD. Lagayan ng water dito. And then may pa blinds. Ito pa blind. Paano ba to? Hindi ko lang paano siya buksan. Pero alam ko nabubuksan siya. Kasi yung sa kabila nabubuksan. Yun. Diba? Nabubuksan siya. And then may salamin sa taas. Ayan. And then may unan, dalawa, tsaka kumot. Tapos may parang remote. Ayan, remote. Na ano to, parang siyang yung massage. Na ma-massage to. Ayan. Pwede tayo mag-relax. And then dito naman sa aking harap. Ayan, may headphone. Saka na headphone, charging. Ayan, may charging station. Ayan, charging station. Electronics. Tapos may lagayin sa taas. Ito may lagayin sa taas. May lagayin siya. May sabitan siya guys. Ayan, may sabitan. Diba? And then may adjustan din siya ng aircon. Ito. Ayan.
siguro sa availability. Pero, siguro yung mga ganitong style. Ayan guys. So, magpe-prepare na kami ng mga gamit. Again, nabuko siya sa Klook. Dito yung kanyang price. Pero, depende, siguro, limited lang kasi yung time niya. Ito yung mga times available niya. Lagay ko yung flash ko na lang din sa screen. So, adjust nyo na kung hindi kayo kung feel nyo na maaga pa yung dating nyo, try nyo na yung ibang bus kaysa magantay pa kayo. Ganun. Kasi yung namin, maaga kami dumating dito, tapos 1 a.m. Tapos 1 a.m. tapos nantay namin hanggang 7:30 diba? Parang ang tagal nang nantay namin. Anyways, ayan guys, mukhang goods to goods. Masaya, I'm so happy with what I cook. Ayan, mukhang makakatulog tayo. And then, after this, magbibigay tayo ng review kung kumusta ba, okay ba yung tulog, how's the whole experience, sa experience ni Arvin sa taas. Nasa taas pala siya. Ako na nasa baba para maganda yung tulog. Hours later.